Meron po tayong impormasyon po ngayon nakukuha ngayon guys tungkol po sa kalagayan po ng asawa po ni BBM. At saka meron po tayong ipapaabot sa inyo dahil po marami pong nagtatanong, gusto po daw nilang malaman ulit yung update kasi po marami po sila napapanood sa social media ngayon na si Lisa po ay nandito. Ito po yung katotohanan guys na nangyayari. Balikan po natin ang nangyayari. Di ba ipinapaabot na po ito ng ating kaibigan noon na meron po silang problema, hinaharap po ngayon sa Amerika. Sabi po ng iba, nasa Pilipinas na po daw. Hindi po yan totoo. Pakinggan po inyo ang impormasyon na kuha ng kaibigan. Nagtiis po ngayon. Nasa kagipitan po ngayon ang asawa ni BBM. Dahil po sa hinaharap po nilang problema. Kaibigan. Ha? Ito po talaga ang nakita ninyo. Nakakalungkot naman yung kaibigan. Guys, grabe guys ang mga nangyayari po sa mga Marcos ngayon. Alam po ba nyo guys, kaya pala si BBM ay nagkakasakit guys dahil po sa stress ito. Hindi makatulog sa problema. Lalo na ang kanyang asawa ngayon guys. Hindi po totoo na nandito po si Lisa. Alam po ninyo ngayon guys kung ano man po ang nabalita ngayon guys sa social media ngayon na sinasabi po na naditin o nakulong. Totoo po yan guys. Nandyan po siya ngayon sa Amerika guys. Mahirap lang po ito ipinapalabas dahil po ay alam nyo na po asawa po siya ng presidente natin. Kaibigan, kung saan man nila kaibigan, grabe naman po yung mga pagsubok na dinaanan pala nila ngayon. Oo nga, tapos ang dami pang nagsasabi na hindi po totoo po daw yung mga ipinapaabot sa social media na si Lisa ay hindi po daw totoo naditin sa Amerika dahil po sa kaso na pulburon. Guys, ito po yung sinasabi ng ating kaibigan na naiipit po ang mga Marcos po ngayon guys. Nakakaawa po ito. Grabe naman po yung pinagdaanan nila kaibigan. Hindi ko talaga ito akalain na ganito po ang mangyayari pala sa kanila. Ito po ang masabi po ng ating kaibigan guys. Kapag ang tao ay gumawa po ng hindi maganda kasamaan, ito po talaga ang maaani mo. Akala po natin guys masaya po sila ngayon sa kanilang nakamtan na mga ari-arian, pira. Ngunit guys napakarami pala nilang problema sa likod pala ng kanilang buhay ngayon guys. Napakarami pala nilang dinaanan na problema. Kaibigan, tapos nagkakasakit pa. Tapos mayroon pa na kumpain. Totoo to kaibigan. Hindi ako makapaniwala nito yung mga pagsubok na dinaanan po nila. Sino po ba nagbibigay nito? Yon, hirap po talaga guys, no? Ang hirap lang po dito kasi yung mga balita minsan ay hindi po natukma ba, hindi po nagkapariho. May nagsasabi na kasama na po daw ni BBM yung asawa, tapos nandito na po sa Pilipinas. May magsasabi na naman po na naditin, nakulong dahil po sa hinaharap po nilang kaso, dahil po sa nalabag nilang batas po doon sa Amerika. Totoo po yung mga sinasabi po nila guys na ito ay mayroon pong problema po na hinaharap. Ngayon po pagsisihan po talaga nila ngayon dahil po marami mga tao na mangungutya sa kanila. Mas lalo pa silang kukutyain ngayon guys. Nakakatakot po itong mangyayari po sa mundo natin o sa Pilipinas ngayon dahil po napakarami na po mga problema po na dinaanan po ng ating presidente. Tapos mayroon pa silang tinataglay po na sakit ngayon dahil po sa stress po na kanilang naranasan po ngayon guys. Ito na po, nagkakasakit po sila. Grabe pala ang kanilang utang ngayon guys na hinaharap guys. Grabe. Ilang bilyon ang kanilang babayaran po sa Amerika ngayon. Ito po ang katotohanan na nangyayari po sa kanila guys. Kaya sana kung sino man po yung mga tao na gusto po nilang mapapahamak yung mga BBM ngayon,
yung mga Marcos, wag po natin dapat nga natin, ilapit po natin yan para po ay matulungan kung ano man po ang kanilang problema ngayon, at saka natin, ipagdasal natin na sana po ay pagbago sila. Ito po dapat ang ating gagawin, hindi po yung pangungutya, panglalait. Grabe, hindi talaga ito normal guys na nangyayari po sa mga Marcos ngayon. Grabe, akala ko ba masaya sila, kaibigan? Hirap talaga, kaibigan, no, na gumawa tayo ng hindi maganda. Guys, mahirap yun kayo, guys. Si Ma'am Lisa, guys, maiipit ngayon. Bawat gabi, umiiyak sa kanilang nagawang kasalanan ngayon, guys. Napakarami lang problema pala ngayon na hinaharap po ngayon. Wala tayong magagawa, guys, kasi po pinili po nila yung buhay na to eh. Di ba? Kung naniniwala pa lang sila na may Diyos talaga, hindi po yan mangyayari ito. Lalo na yung tao na matanggap po niya kung ano man po ang nakamtan po niya ngayon na blessing. Yun po. Sa lahat po ng mga tao na gusto pang umangat, no? Dapat po, before po tayo mangarap, yun po ang unahin po natin kung ano man po ang utos po dito sa mundo natin. Ipantay natin material at spiritual. Yun po ang pinakamaganda dito. Baka po maraming magsasabi dito, kaibigan, na mayroon pong basher natin nagsasabi, grabe ka, daig mo pa yung Diyos. Anong tawag dito? May nag-comment sa video natin, kaibigan. Kaya sinabi namin po, babalat lang po ito para po ay mapaghandaan natin at malaman po ninyo ang magyayari din. Di ba? Hindi po namin ito gusto, at saka lagi po kami sumunod po sa Panginoon. Sa totoo lang, kahit meron tayong ganitong mga kaibigan na makakausap para po ay masumpo ba na hindi po magkatotoo at maiwasan po natin kung ano man po ang kapahamakan dito. Yung mga ipinapaabot po namin, nasa inyo lang po ito. Hindi po kami nagsasabi na paniwalaan nyo po ito. Hindi din po kami nagsasabi na ayaw po yung paniwalaan, kasi meron din po kayo mapupulot na aral, at saka meron po kayo makukuha na pwede ninyong mai-advise po sa kamag-anak ninyo na hindi po ito dapat gawin. At mag-ingat tayo, lalo na sa kalamidad ngayon. Hindi po natin alam, di ba? Ay, kaibigan, karabi. Puro na lang tayo mga batikos din po dahil po sa ipinapaabot po ninyo, kasi lahat po daw yung mga ipinapaabot nagkatotoo. Sa lahat po ng mga followers natin, mga OFW ngayon, mag-ingat po kayo ha. Hindi man po ito magkatotoo po yung giyera ngayon sa Taiwan, pasalamat tayo dahil po ay hindi po pumayag ang Panginoon. Kaya magpapasalamat po tayong lahat. Salamat po sa mga nagpatanong sa atin tungkol po sa kalagayan po ni Lisa. Yun po ang kalagayan po ni Ma'am Lisa. Araw-araw iiyak po at gabi dahil po sa kanilang mga kamalian na nagawa at kalungkutan po na sa kanila po ngayon. Nagkatapos meron pa nagsasabi na si BBM ay nagkakasakit pa, tapos meron pa silang hinaharap na problema, meron pang mga utang na dapat bayaran. Kaya nakakatakot po ito, guys. Baka po yung Pilipinas, no, yung kaban po natin, baka doon po nila makukuha yung mga budget para lang po matapal diya sa mga utang nila. Patay tayo dito.